Magandang araw sa inyong lahat. Please like and subscribe to my YouTube channel. Frank Lawrence. Kabanata 26. Dinuro ni Robin ang mukha ni Frank at sumanghel siya, lumuhad ka at magmakaawa, baka hayaan pa kitang mabuhay. Sinampal lamang siya ni Frank dahil dito, at tumalsik ang dalawa sa mga ngipin niya. Wala akong pakialam kung sino ka, ang sabi ni Frank. Subukan mong galawin si Helen, at pati ang tatay mo mamamatay. Natulala si Robin, sinampal siya ng buwisit na ito. Kahit na pagkatapos niyang sabihin kung sino siya. Namula ang kanyang mga mata, at sumigaw siya, "Piasterista ka! Papatayin kita at pahihirapan ko si Helen hanggang mamatay siya." Tumahimik ka, nagalit si Frank, ikinuyong niya ang kanyang mga kamao dahil sa sinabi ni Robin. "Tumigil ka!" Sumigaw si Sean noong mga sandaling iyon. Tumigil si Frank, at lumingon siya kay Sean. "Ano, nakikiusap ka ba para sa kanya?" Tiningnan siya ng masama ni Sean. Anak siya ni Leo Grayson. Malalagay tayong lahat sa panganib kapag pinatay mo siya. Sa tabi niya, tumanggo si Gina ng paulit-ulit. Tama yun. Hindi natin pwedeng galitin si Leo." Tiningnan siya ng masama ni Frank. "Naririnig mo ba ang mga sinasabi mo? Hindi matatahimik si Helen hanggat buhay si Robin." Yung totoo, ano bang tumatakbo sa isip ni Gina? Gayunpaman, nautal si Gina, "Kay kasalanan mo na sinaktan mo siya. Hindi sana lalala ng ganito ang sitwasyon, gusto lang naman niyang uminom kasama si Helen." Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Frank, gusto na niyang basagin ang bungo ni Gina sa mga sandaling iyon. Tapos ngayon kasalanan na niya ang lahat. Kasabay nito, sumigaw si Sean, "Humingi ka na ng tawad. Sigurado ako na magiging mabait siya at hindi siya magtatanim ng sama ng loob sa iyo para dito, hindi ba?" Pinunasan ni Robin ang dugo sa bibig niya at mayabang siyang tumingin kay Frank. "Mismo. Ngayon lumuhad ka na at humingi ka ng tawad, at hindi ko sasaktan ang mga tao dito." Nakahinga ng maluwag si Gina nang marinig niya iyon at agad niyang kinumbinsi si Frank, "Hindi mo ba siya naririnig? Napakabait ni Mr. Grayson. Humingi ka na ng tawad sa kanya." Humarap si Frank kay Helen, ngunit inilihis niya ang mga mata niya mula sa tingin ni Frank na puno ng pagnanais na pumatay. Gusto rin niyang patayin si Robin, ngunit sinasabi ng kanyang isip na hindi nila maaaring galawin si Robin. Kapag talagang pinatay ni Frank si Robin, madadami ang buong pamilya niya. "Huminahon ka, Frank. Humingi ka na lang ng tawad kay Mr. Grayson," ang bulong niya. "Haha." Humalaklak ng parang isang baliw si Robin, "Mabuti na may taglay kang lakas, pero ang pagkakaroon ng mga koneksyon ang magdadala sa iyo kahit saan. Balewala sakin ang isang basurang gaya mo," nanigas si Frank. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Sinasabi sa kanya ni Helen na humingi siya ng tawad ngayong ipinagtatanggol niya siya, laban sa hayop na ito. "Dismayado talaga ako sa iyo, Helen," ang sabi ni Frank, lalong sumama ang loob niya kaysa noong sinabihan siya ni Helen na maghiwalay na sila. "Walang nagagawang mabuti ang dahas, Frank," ang paliwanag ni Helen. "Kailangan nating mag-isip." "Kalokohan!" Sumigaw si Frank. Tumingin siya kay Robin ng malamig, puno ng pagnanais na pumatay ang kanyang mga mata na ikinatakot naman ni Robin. Anong gusto mo? Hindi ka titigilan ng tatay ko kapag pinatay mo ako." "Tumahimik ka!" Sumigaw si Frank kasabay ng isang sipa. Bang! Nakakabingi ang tunog ng hangin sa paligid nila nang paliparin ni Frank si Robin papunta sa isang pader at na-stuck siya dito. Nabali ang buong likod ni Robin, at nawalan siya ng malay dahil dito. Kabanata 27. Nakaligtas si Robin, ngunit nadurog ang kanyang spine at nalumpo siya mula sa baywang pababa. Gulat na gulat ang lahat habang nanatiling nakabaon sa pader si Robin, natatakot silang gumawa ng ingay. Kinuha lamang ni Frank ang mga sangkap na gagamitin niya at tumalikod siya para umalis,
habang walang kahit isa sa mga tauhan ni Robin ang nang-ahas na pigilan siya. Pinagmasdan ni Helen ang pag-alis ni Frank at bigla niya siyang tinawag, "Frank." Hindi lumingon si Frank. Napatitig na lamang si Blondie kay Robin, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Mukhang kailangan nilang tawagan si Leo Grayson tungkol dito. "Maghintay ka lang. Papatayin kayong lahat ng boss namin." Sumanghal si Blondie at nagmadaling tumakas kasama ang mga kapwa niya mga sanggano na nakakatayo pa. Muntik nang mawala ng malay si Gina sa mga sandaling iyon, nang marinig niya ang kabagsikan ni Leo. Minsan ay mayroong isang lalaki na nanggulo sa babae niya, at agad na pinagpira-piraso ni Leo ang lalaki at ipinakain siya sa mga isda. Anong gagawin nila kapag binalikan ng isang walang awang mamamatay tao ang pamilya nila? Hinablot niya si Sean dahil siya na lamang ang makakapagligtas sa kanila ngayon. Umiyak si Gina, "Pakiusap, Mr. Wesley, kailangan mo kaming tulungan. Ikaw lang ang pag-asa namin." Napalunok si Sean, saan siya kukuha ng kapangyarihan upang pakalmahin si Leo. Matagal siyang nautal, at di kalaunan ay nasabi niya na, "Iyong totoo, kakausapin ko ang dad ko." Pwede siyang magpaabot ng mensahe kay Leo, at sigurado ako na hindi magagalit si Leo. Halatang hindi siya kampante sa kabila ng sinabi niya. Masahol pa sa isang asong ulol. Si Leo na hindi bibitaw sa oras na may makagat ito. May posibilidad na puntiryahin ni Leo si Sean ngayon, kaya sa halip na makiusap siya para sa mga lane, dapat tumakbo na siya. Samantala, paulit-ulit na nagpapasalamat si Gina kay Sean, halos yumuko na siya sa harap niya. "Maraming salamat, Mr. Wesley. Utang ng pamilya namin ang mga buhay namin sa iyo. Kung may kailangan ka, magsabi ka lang." Lumingon si Helen kay Sean sa mga sandaling iyon. "Mr. Wesley, pwede mo rin bang tulungan si Frank?" Hindi niya kayang i-abandona si Frank dahil siya ang dahilan kung bakit nalagay sa panganib ang buhay ni Frank. Gayunpaman, sumimangot ang mukha ni Sean nang mabanggit si Frank. "Kinakampihan mo pa rin siya." Malamig siyang nagsalita. "Hindi pa ba sapat yung problemang binigay niya sa atin? Pamilya mo lang ang kaya kong protektahan, wala akong pakialam kay Frank." At pagkatapos nito, umalis siya sa ospital. Dismayadong pinagsabihan ni Gina si Helen, "Ano bang problema mo? Bakit nag-aalala ka pa rin kay Frank ngayong humantong na sa ganito ang sitwasyon? Dapat tinatrato mo ng maayos si Sean para iligtas niya tayo." Kinagat ni Helen ang kanyang labi, "Pero sinubukan akong iligtas ni Frank." "Anong pakialam ko?" Sumagot si Gina. "Baka magkaibigan na kayo ni Robin Grayson ngayon kung hindi dahil sa kanya. At magiging mas makapangyarihan ang pamilya natin." Hindi umimik si Helen at tumayo siya upang umalis. "Saan ka pupunta?" Nagalit si Gina. "Gusto kong mapag-isa," malamig na sumagot si Helen. Nagmadaling pumunta sa Skymex Club si Leo at ang mga tauhan niya kinagabihan, at nanginginig si Blondie habang binabati niya si Leo. "Mr. Grayson, nasaan ang anak ko?" Ang sigaw ni Leo. Hindi nagdalawang isip si Blondie at dinala niya si Leo papunta sa isang private room. Sa loob, nakahiga sa kama si Robin, at nagkamalay na siya. Nang makita niya ang kanyang ama, naghinagpis si Robin, "Dad, tulungan mo ako." Kabanata 28. Gustong balatan ni Robin si Frank nang maisip niya na habang buhay na siyang mangangailangan ng isang wheelchair. Sa tabi niya, sumigaw si Leo, "Sino ang may gawa nito sa anak ko?" Nanginginig si Blondie habang sumasagot siya. "Ay isang lalaking nagngangalang Frank Lawrence." "Sino siya?" "Wala lang siya. Siya ang dating asawa ng may-ari ng Lane Holdings." "Dating asawa?" Nagulat si Leo. Hindi siya nang ahas na maglihim ng kahit ano kay Leo, agad na sinabi ni Blondie kay Leo ang lahat ng nangyari noong araw na iyon, pati na ang pagkakaroon ng interes ni Robin kay Helen at ang kagustuhan niyang ikama si Helen. Sinuntok ni Leo ang pader dahil dito,
at nag-iwan ito ng isang butas. Maswerte siya na gusto siya ng anak ko, ang sabi niya bago siya tumingin ng matalim kay Blondie. Para saan ang binabayad ko sa'yo? Hindi ba dapat pinuprotektahan mo si Robin gamit ang buhay mo? Nautal si Blondie. Sumigaw si Leo, ay pakin siya sa mga isda. Dalawang maskuladong lalaki ang humawak kay Blondie at kinaladkad siya palabas, kahit na nagsisigaw siya sa takot, pakiusap, Mr. Grayson. Masyado lang malakas si Frank Lawrence. Hindi namin siya kayang talunin. Kahit na naglaho na ang boses ni Blondie sa malayo, walang makikitang awa sa walang emosyong mukha ni Leo. Sa sandaling iyon, dumating ang isa sa mga tauhan niya dala ang isang phone. Sir, tumawag si Helen mula sa Lane Holdings. Gusto kanyang makausap. Ikaw si Helen Lane. Nagsalita si Leo noong kinuha niya ang phone. Humihingi ako ng tawad para sa nangyari ngayong araw, Mr. Grayson, ang magalang na sinabi ni Helen mula sa kabilang linya. Hindi ko inaasahan na lalala ng ganun ang sitwasyon. Nakahanda ang pamilya ko na magbayad ng gaano man kalaking halaga bilang kabayaran sa anumang danyos, pero pakiusap, huwag niyong papatayin si Frank. Huwag siyang patayin. Tumawa ng malamig si Leo, sino ba ako sa tingin mo? Mamatay siya anuman ang gawin mo at ikaw. Pumunta ka sa Skymex Cub bago sumikat ang araw, o papatayin ko ang buong pamilya mo. Wala na tayong pag-uusapan pa. Sinubukan siyang kausapin ni Helen, ngunit ibinaba na ni Leo ang tawag dahil alam niyang hindi niya ito maaaring tanggihan, nakaramdam siya ng pangingilabot at bumagsak siya sa sahig. Mamamatay si Frank. Sa tabi niya, nagsalita si Gina. Ano bang pakialam mo kay Frank Lawrence? Mamamatay na siya. Iniligtas niya ako, Ma'am, nagalit si Helen sa kanya. Mas gusto mo bang maging ingrata ako? Sinukuan na niya ang lahat mula noong namatay ang kanyang ama upang itaguyod ang negosyo ng kanilang pamilya, dapat din ba niyang isuko ang pagiging tao niya ngayon? Gayunpaman, inirapan siya ni Gina. Sapat na ang kabutihang ipinakita natin sa kanya pagkatapos niyang maging pabigat sa pamilya natin sa loob ng 3 taon, binayaran lang niya ang utang niya sa atin sa pagliligtas niya sa iyo. At ngayon, wala na kayong ugnayan sa isa't isa. Kung gusto mo siyang iligtas, bakit hindi mo yun ipagawa kay MS Turnbull? Nagdalawang isip si Helen, ngunit tama si Gina. Siguro nga gigolo lang ni Vicky si Frank, ngunit pagmamayari niya siya, kaya hindi niya hahayaang masaktan si Frank. Agad niyang kinuha ang kanyang phone upang tawagan si Vicky, dahilan upang magtaka si Gina. Sino namang tinatawagan mo ngayon? Si Vicky. Hindi makaimik si Gina. Nababaliw na siya kung ililigtas niya si Frank. Isa yung insulto para kay Leo Grayson. Gayunpaman, sinagot ni Vicky ang tawag ni Helen. Gabi na, MS Lane, ang sabi niya. Anong problema? MS Turnbull, pakiusap, kailangan mong iligtas si Frank. Kabanata 29. Nagbabasa si Vicky ng mga dokumento sa Turnbull Villa noong napahinto siya dahil sa mga sinabi ni Helen. Anong pinagsasabi mo? Ang tanong niya. Agad na sinabi ni Helen kay Vicky ang lahat ng nangyari kanina at nagmakaawa siya, pakiusap, MS Turnbull. Ikaw lang ang makakapagligtas kay Frank ngayon. Naningkit lamang ang mga mata ni Vicky. Hinahaplos ng kanyang mga daliri ang kanyang bobo habang nag-iisip siya ng malalim. Di kalaunan, nagtanong siya, nasa panganib ang buhay ni Frank dahil iniligtas kanya. Tapos humihingi ka ng tulong sa akin. Hindi ba parang sumusobra ka na? Hindi makaimik si Helen ngunit muli niyang sinubukang kumbonsihin si Vicky. Alam ko na nagsimula ang problema dahil sa akin, pero wala talaga akong magagawa para tulungan siya. At paano ko naman naging kasalanan yun? Nabigla si Helen sa sinabi ni Vicky. Hahayaan mo na lang bang mamatay si Frank? Problema ko pa ba yun? Nagtanong si Vicky. Ano? Sige, kung ayaw mong tumulong. Ayos lang.
Nagalit si Helen at ibinaba niya ang tawag sa Erie. Samantala, marahang tinanong ni Yara si Vicky, Ms. Turnbull, talaga bang hindi natin tutulungan si Frank? Sa kabila ng kayabangan ni Frank, maganda ang impresyon ni Yara kay Frank pagkatapos niyang ituro sa kanya ang pinalakas niyang bersyon ng Bolt Smacker. Ayaw niyang mamatay si Frank sa mga kamay ng isang sanggano. Sumimangot si Vicky. Siyempre gusto ko siyang tulungan. Pero ang lakas ng loob ni Helen Lane na sabihin sakin kung anong dapat kong gawin, bakit kailangan kong sundin ang gusto niya. Naintindihan ni Yara si Vicky sa mga sandaling iyon bagamat gustong tulungan ni Vicky si Frank, ayaw na ayaw niya kay Helen. Kung ganun, ano na ang dapat nating gawin ngayon? Nag-isip ng malalim si Vicky. Tulungan mo siya para sakin, Yara. Pero huwag mong sabihin na ako ang nag-utos sa'yo. Sige. Tumango si Yara at umalis siya sa kwarto. Samantala, kinutya ni Gina si Helen dahil walang nangyari sa paghingi niya ng tulong. Ano bang sinabi ko sa'yo? Aso lang si Frank para kay Vicky Turnbull, tagapagmana siya ng isang mayamang pamilya. Malabong banggay niya si Leo Grayson para lang kay Frank. Nanahimik lamang si Helen at ikinuyong niya ang kanyang mga kamao. Pagkatapos ay tumayo siya at isinuot niya ang kanyang coat, habang mabilis namang nagtanong si Gina, saan ka pupunta? Sa Skymex Club, ang sagot ni Helen, determinado siya. Susubukan kong iligtas si Frank. Agad siyang pinigilan ni Gina. Ano? Gusto mo na bang mamatay? Pinapapunta ako ni Leo Grayson, nagalit sa kanya si Helen. Sa tingin mo ba hahayaan niya tayong mabuhay kapag hindi ako pumunta? Oh! Tumabi si Gina noong sandaling iyon, iniwas niya ang kanyang tingin nang marinig niya na si Leo ang nagpapapunta kay Helen. Tiningnan siya ni Helen at sinabing, kapag hindi ako nakauwi ngayong araw, kailangan mong ituwid ang ugali ni Peter, pigilan mo siya sa paglalako sa mga bar at nightclub. At kausapin mo si Lolo kapag may problema sa Lane Holdings. Parang isang huling habili ng kanyang mga salita, at kinilabutan si Gina dahil dito. Helen. Gayunpaman, hindi lumingon si Helen habang naglalakad siya palabas ng mansyon, sumakay siya sa kanyang kotse, at sinabi niya sa driver na, sa Skymex Club, please. Sa may penthouse suite ng Verdant Hotel, inilabas ni Frank ang mga sangkap na gagamitin niya sa paggawa ng gamot. Gayunpaman, bago niya masimulang gawin ang gamot na gusto niya, nakatanggap siya ng tawag mula kay Trevor. Ano yun? May problema tayo, Mr. Lawrence. Papunta si Helen sa Skymex Club ngayon. Sa 3 taong pagsasama nila Frank at Helen, marami siyang tauhan na inutusan na manmanin si Helen, upang masigurong ligtas siya at upang bantayan siya. Kahit na hiniwalayan ni Helen si Frank, binabantayan pa rin ng mga tauhan niya si Helen, at nagulat si Trevor kay Frank noong makatanggap siya ng balita na papunta sa Skymex Club si Helen. Ano? Nagulat si Frank. Tanga ba siya? Isusuko niya ang sarili niya kay Leo Grayson sa mismong teritoryo niya. Kabanata 30. Nagtanong si Trevor, dapat ba nating tawagan ang mga tauhan natin, Mr. Lawrence? Kumunot ang noo ni Frank, puno ng pagnanais pumatay ang kanyang mga mata. Gayunpaman, sinabi niya na, hindi, ayos lang. Pupunta na ako sa Skymex Club ngayon, papatayin ko silang lahat kapag sinaktan nila si Helen. At pagkatapos nito, ibinaba niya ang tawag at umalis siya, binuksan niya ang mga malalaking pinto ng suite gamit ng isang sampal ng kanyang palad. Isang walang hugis na enerhiya ang umiikot sa kanya, halos hindi mapigilan ang napakalakas na puwersa sa loob nito. Pagbaba ni Helen sa Skymex Club, agad siyang dinala ng mga goons, na naghihintay sa labas, papunta sa opisina sa taas noong nakita nila siya. Pumasok siya at nakita niya si Leo na nakatayo sa harap ng pader na gawa sa salamin. Sa taas na 6 na talampakan, matipunong pangangatawan, at malalim na pilat sa kanyang mukha na dumadaan mula sa kanyang anit hanggang sa kanyang mga labi, kikilabutan ang sinumang makakakita sa kanya.
Nasa malapit lang si Robin, nakaupo siya sa isang wheelchair at nakatitig kay Helen. Pagkatapos ay lumingon si Leo, tumingin siya ng malamig kay Helen. Kung ganun, ikaw si Helen. Agad na yumuko si Helen. Pasensya na sa nangyari ngayong araw, Mr. Grayson. Humihingi ako ng tawad. Sa tingin mo ba sapat na yon? Sumanghal si Leo. Pinagpawisan ng husto ang noo ni Helen, at inabot niya ang kanyang bulsa habang nanginginig ang kanyang mga daliri, inilabas niya ang mga dokumento at ilang mga debit card. Naiintindihan ko na kami ang may kasalanan, heto ang 50 milyong dolyar. Pakiusap huwag mong patayin si Frank. Sinampal lamang ni Leo ang lahat ng nasa kamay niya at hinablot niya ang kolyar ni Helen, habang buhay nang uupo sa isang wheelchair ang anak ko. Sa tingin mo ba sapat na ang 50 milyong dolyar? Agad na sumigaw si Robin, gusto ko siyang maging alipin ko, Dad. Gusto kong pagsilbihan niya ako ng nakaluhod habang buhay. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Helen at ginawa niya ang lahat ng makakaya niya upang manatiling kalmado. Anong gusto mo, Mr. Grayson? Hindi mo ba narinig ang anak ko? Nagsalita ng malamig si Leo. Habang buhay mong pagbabayaran ang kasalanan mo sa pamamagitan ng pagsisilbi sa anak ko. Nagkaroon ng napakasamang ngiti sa mukha ni Robin, hahaha. Hihilingin mo na sana patay ka na, Helen. Sinimangutan siya ni Helen, ngunit sinabi niya na, Mr. Grayson, sabihin mo lang ang halaga. Pwede mong kunin ang lahat ng mayroon ako, ngunit hinding-hindi ko pagsisilbihan ang anak mo. Pak! Sinampal siya ni Leo sa mukha at sinabi niyang, wala kang karapatang tumanggi. Kung ayaw mong pagsilbihan ang anak ko, ipapatapon kita sa club ngayon at hahayaan kong laspagan ka ng lahat ng lalaki doon. Papanoorin ng buong Riverton na ibenta mo ang sarili mo. Mayroong dugo sa mga labi ni Helen, ngunit mariin siyang umiling, nais pa rin niyang lumaban hanggang sa dulo. Hindi ito pinansin ni Leo at muli niyang sinampal si Helen. Lumuhod ka. Sa pagkakataong ito, nahilo si Helen. Gayunpaman, hindi siya lumuhod, kaya sinipa siya ni Leo sa sikmura, dahilan upang tumilapon siya ng malayo, at sumalpok sa pader. Nang makita niyang nawala ng malay si Helen, si Robin, na mayroon ng nakalabas na kutsilyo, ay nagmura, nakakabagot naman. Ni hindi kayang tumanggap ng suntok ng P***tang yun. Habaran niyo siya. Papahirapan ko siya. Wala nang maramdaman si Robin mula sa kanyang baywang pababa dahil sa nabasag niyang spine. Gayunpaman, kahit na hindi na niya kayang lasapin kung gaano kasarap ang mga babae, marami siyang alam na paraan upang pahirapan si Helen. Nangilabot ang dalawa sa mga tauhan niya nang maisip nila kung ano ang mangyayari habang pinagmamasdan nila si Robin na ilabas ang kutsilyo. Gayunpaman, noong huhuberin na nila si Helen, isang malakas na kalabog ang narinig ng sipain ng isang tao ang pinto. Tumalsik sa ere ang mga piraso ng kahoy habang umiikot ang alikabok sa paligid habang dahan-daang naglalakad papasok ang isang lalaki. Thank you so much for listening to my Pinoy novel story.